Bukas na nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Wutip. Alamin po natin ang latest sa bagyo mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Jessica. Mga kapuso, papalapit na nga po sa PAR ang sentro ng bagyong Wutip na tatawaging bagyong Betty ng Pag-asa. Namataan ang sentro nito kaninang hapon sa layong 1,950 kilometers sa may silangan o east ng Central Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 185 kilometers per hour. At mabagal itong kumikilos pahilaga-hilagang kanluran o north-northwest. At sa latest track ng JTWC, lalapit ng Luzon yung sentro ng bagyo. Pero mga kapuso, mababa po yung tsansang mag-landfall ito dyan sa may northern Luzon. At sa wind map wind intensity map ng Metro Weather, yung nakikita nyong kulay green, yan po yung hangin na hanggang 60 kilometers per hour. At wawawala yung kulay dilaw na mas malakas sa mga 60 to 88. Kaya mga kapuso, mataas po yung posibilidad na humina yung bagyo habang papalapit dito sa Luzon. At wala pa rin epekto sa panahon sa bansa yung bagyo, kaya makakasa tayo ng maayos sa panahon bukas mula Mindanao, Visayas hanggang dyan sa Luzon, maliban na lamang sa mga pag-ulan dito sa probinsya ng Aurora at Northern Quezon bukas ng umaga. Habang sa Metro Manila, bahagyang maulap, sa tanghalian, halos walang ulan na inaasahan at yung ating init factor aabot ng 36 degrees Celsius. Jessica? Mang Tani, kailangan sana natin, no, lalo na sa northern Luzon, yung ulan, kung meron man, nadala itong si Betty o si Wutip. Meron ba, Mang Tani? Yun nga, Jessica. Kung titingnan natin yung rainfall map nitong sirkulasyong daladala, makikita mo, Jessica, yung ulan nandito lamang sa may karagatan at hindi aabot dito. At yun nga, tamang sabi mo, yung ulan sana na ito, na dala-dala nitong bagyo o ng sirkulasyon, kung tatama yan at aabot sana dito sa Luzon, kahit papaano maiibsan yung nangyayaring drought condition dyan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, lalo na sa may Ilocos Norte. Maging dyan kasi sa may Cagayan Valley, Jessica, kahit hindi pa umaabot dun sa drought condition, malaking tulong yung ulan na dadalhin sana nitong bagyong Betty. O so malabo, Mang Tani, na makakapagbigay ito ng konting ulan? Yun nga, Jessica, na kumisan, sana wag tumama yung bagyo, wag sanang lumapit dito sa atin, pero at this time, kailangan ng mga farmers yung ulan na kumisan ipagdadasal mo na sana umabot yung ulan man lang. Pero yun nga, Jessica, yung nakikita natin, hindi aabot dahil sa hanging amihan, yung sirkulasyon ng bagyo maapektuhan, kaya lalamig yung kanyang sirkulasyon, mawawala yung ulan, kaya hihina siya bago lumapit dito sa atin. Okay, Mang Tani, unusual ba itong ganitong bagyo? Kasi habang inaantay na natin yung pagdating ng tag-init, no? Biglang naunahan pa tayo ng isang bagyo. Unusual po ba ito? Well, yun ang isang Jessica, hindi naman unusual, pero marami nagtataka dahil sinabi nga ng Pag-asa last week, El Nino na. Nung sinabing El Nino, tsaka nagkaroon ng bagyo. So, hindi unusual na magkaroon tayo ng bagyo ng Pebrero. Meron talaga mga taon, although hindi taon-taon, Jessica, na nagkakaroon tayo ng bagyo ng buwan ng Pebrero. Pangkaraniwan kasi dyan, dito pa rin tumatama sa Visayas at Mindanao. Pero yun nga, ang isang natin, dahil sa El Nino, yung mga karakteristik na ganito ng bagyo, Jessica, mabubuo sa may Pacific, pero kuminsan dahil medyo malamig yung temperatura ng dagat dito sa atin, ang mangyayari, papasok lang sa PAR, tapos lalayo na. Yan yung magiging pangkaraniwan, kaya medyo nakakabahala dahil March, April at May at posible pang June, kung ganyan yung magiging pangkaraniwang takbo ng bagyo, hindi tayo makakaasa na magkakaroon pa ng mga pag-ulan dito sa Luzon, lalo na sa western section, Ilocos, Central Luzon, Southern Luzon, maging dyan sa may Western Visayas, Jessica. Last question, Mang Tani. Kailan officially dadating ang tag-init? Kung paghina nitong hanging amihan, Jessica, yan na yung simula. So, posible itong unang bahagi ng Marso, yung first week posible, ay paghina niyan, automatic na magsisimula na yung tag-init. At dahil po sa inaasahang epekto ng El Nino, Jessica, posibleng mas mainit itong ating dry season ngayong taong ito kumpara ng mga nakaraang taon. Nako. Maraming salamat po, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA resident meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.